Hello Taurus, ito yung reading mo November 16 to 22 or kung kailan mo man mapanood ito. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Thank you so much sa patuloy na pagsubaybay sa mga likes, shares, comments. Private reading, pakibasa na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin nyo hanggang dulo. Wisdom, unang card mo, Taurus. Bagay na bagay sa iyo yan kasi ang nire-represent mo ay si Hierophant. Friendship. Uy, sexuality. Wait lang, usog natin. Excuse me. Sunshine. Wisdom. To focus on the past is to lose the future. Heed advice from an older person which will allow you to move on. May kinalaman siya sa pag-move on, Taurus. Pero grabe naman, napaka-complicated neto na to the point na kailangan mo pang humingi ng payo. Baka man may mabigat kang pag-aalinlangan or pinoproblema or confusion. Maybe, itong 16 to 22, nakakaalanganin mo ng advice ng isang wise person. Specific, an older person. Pero related sa pag-move on. Ayan ha. Tapos you have friendship card. A friend needs your help. Okay. Either ikaw yung mag-a-advise or ikaw yung manghihingi ng advice dito, Taurus, no? Pwedeng the other way around. Basta meron ditong kaibigan mo or ikaw nangangailangan ng tulong and then tutulungan mo yung kaibigan mo or tutulungan ka ng kaibigan mo. Yung advice pala is from a friend or from you. Kasi may nangangailangan nga ng guidance dito ng advice, counseling. O kung ikaw yung magaling sa counseling skills, baka naman ikaw yung mag-advise sa kanya. Or depende kung sino yung nangangailangan sa inyong dalawa ng payo or guidance. Okay? Para daw makabalik sila on track. Hindi ko alam kung na-discarril tong kaibigan mo. Sino sa inyo na-discarril dito? Nawala sa track, so kailangan ng guidance, kailangan ng moral support, advice. Ayan. Tapos lipat na tayo dito sa sexuality. Existing relationships could find a new passion. Okay? Passion, heightened sexual attraction. Wow! So mataas ang sexual passion level mo ngayon, Taurus, no? Umaatikabu ka pala ngayon 16 to 22. May something dito about passion, sexuality, sexual attraction. Opportunities na makapag-mate or makahanap ng partnership. Ayan, kakonect. Yung iba dito, kung naghahanap kayo ng asawa material, or kung gusto ninyong magbuo ng family, gumawa ng junakis, yan, pwedeng ganyan yung energy okay. Pag single ka daw, ayan, specific sa mga mag-aasawa, ito yung fertile, pagiging fertile, yun yung napipili ko kasi ito yung period na mag-create kayo, o baka nagtatry kayo gumawa ng baby, ewan ko. Honeymoon period, honeymoon part 2, hindi ko alam sa inyo. Pero mataas yung tsuktsakan energy. Okay? Pero pag single, may warning, beware of temptation. Ayan. So, yung mga marurupok, mapupusok na single dyan, iwas-iwasan nyo yung temptation dahil daw baka mapahamak kayo. O baka madisgrasya ka, majontis ka, or makajontis ka. Or ma-hit and run ka, pagkatas kang tsuktsakin, tapos wala lang. Pero lang kung sanay na kayo, okay? Or a child, pwede may good news about your child kung may anak ka na. Okay? Sunshine, itong pinakamaganda rito. The sun is shining on you. Uy, sun card.
maaliwalas. Pagdating sa iyong career, sa business, may growth, o may opportunity na naman. At saka pagdating sa communication, pagdating sa relationships, maganda yung maganda yung communication nyo. Yung mga LDR dyan, ibig sabihin, basta walang aberya pagdating sa sa communication. Walang mga misunderstanding siguro, ganun, or kumbaga, ano ba yun? In touch kayo. Yan. In touch kayo doon sa jowa ninyo. Kumbaga, nag-a-update. Wait lang. Kuha tayo ng cards para sa iyong love life. Ay, may reveal. Conversation. Irreplaceable. Ayun sakto. Kasi may binabanggit dito about communication Lalo na sa relationships dito sa Sunshine card mo. Meron talagang mag-reach out sa'yo. Or kung no contact kayo niyan, gusto ka niya makausap, gusto niyang tawagan ka o papaano mang way ng communication ninyo nitong person na to, meron kasi siyang aaminin sa iyo or ipagtatapat o revelation Meron sinasabi dito na I want to tell you the truth o pwedeng iba confession. May aaminin. Pero basta may reveal. Pwedeng ikaw yan? Are you waiting for someone na tawagan ka ba netong person na to dahil naghihintay ka ng explanation, naghihintay ka ng update? Yan. So, either way, pwedeng siya naman yung gusto niya ng communication. Mag-usap kayo kasi meron siyang aaminin or sasabihin. Kasi nga parang may reveal dito Okay? Or either ikaw yung kukontak dito, Di ko alam, depende kung anong nagre-relate sa inyo. Hindi naman pare-pareho yung mga ganap sa bawat isa sa atin. Okay. So, merong something na aaminin na ikaw pa rin yung the one para sa kanya na walang papalit daw sa trono mo, Taurus, o diba, ganun kahaba yung hair mo. Kasi sabi dito, the way you love can never be matched. Hindi ko alam kung yan ba yung confession na sasabihin niya na or pwede namang ikaw ang nakaka-feel yan sa sarili mo na you deserve better kasi sobra kang magbigay dito sa person na to ng pagmamahal. Pwede rin naman ganun. Na pwede naman na sa isip-isip mo lang, hindi ka na makakahanap ng kagaya ko, diba? Pwede rin naman ganun. Okay? Hindi ko kasi alam kung kaninong energy nang gagaling to Either galing sa yan or energy ng person mo. Five of Wands. Hindi kaya may kakompetensya ka dito sa person mo or may kakompetensya ka ba dyan sa sa workplace o sa negosyo mo? Sa meron ditong competition or conflict. Pwedeng conflict with pwedeng di lang naman sa romantic yan. Limbawa, may mga tao lang na nagkokontrahan. Sabihin na natin, lahat sila tama. Walang may gustong umamin na mali yung isa. Parang ganun So, hindi ko alam kung saan to, pero parang may mga tali-taliwas na mga ideas or nagkokontrahan sila, nag-aaway, pwedeng ganun. May conflict commotion, parang ganun. Pero kung sa kung competition yan nga, kung sa romantic yan, pwedeng may kaagaw ka, may karibal, may epal, photobomber dito sa connection ninyo.
Pero kung sa career yan, sa negosyo, o marami ka for sure, lagi namang may competition, hindi naman nawawala yan. O diba, kahit sa jowa nga natin may competition minsan eh. Sunshine talaga, sun card eh, no? Ganda. Sa tingin ko, matindi yung energy ng revelation dito. Mukhang may masisiwalat na katotohanan dito kasi yung reveal card mo dito sa love life mo, tas lumitaw din yung sunshine. Remember, to na una. Tapos may communication sa relationships. Eto rin, pagdating sa sun mo. So, sa tingin ko, may matter, issue, ano man tong bagay na to na mabibigyan ng kaliwanagan. Kasi may marireveal. Ewan ko kung may aminan na mangyayari. Basta may masisiwalat yan. Kumbaga, no more hiding in the shadows. Yan. Kung meron maglaladlad dito, ano ba tawag nila dun? Coming out of the closet ba tawag? Basta may ganun eh. Sasabi ko nga may marireveal dito, may maglaladlad. May mabibigyan na ng kasagutan kung ano mang question mark yan. Uy, the star. So, may mga ano ka dito. Pwede kang may Leo na energy dito. Pwede ring may another fire sign pa. Tapos Aquarius at saka earth sign. Another earth sign. Uy, meron ka wish come true. May star ka. Or renewed hope. Okay, mabubuhayan ka ng loob. Pwedeng ganon. Pero pwede rin namang may something na, ipagkaloob sa'yo, makuha mo, matupad, itong 16 to 22. Pero kasi ito ay parang nabuhayan ng loob si star card, no? Kung baga noong una feeling mo, baka malabo na, imposible na, parang, bigla kang nabuhayan ng loob. Ito yon. Wow! Tapos nakakita ko dito, mukhang may ma-accomplish ka, no? With the 9 of Pentacles. Pera to, dear. Something na pinaghirapan mo, and yan. Parang bibigyan mo ng reward sarili mo, or ma-enjoy mo itong bunga ng pinaghirapan mo. Ano man to. O, kung sa to, pero baka binanggit na kanina. Ay ba yun? Sa ibang sign yun kanina. Pero nakikita ko na mukhang meron kang job well done. Itong 16 to 22. May accomplishment ka dyan. Okay. So, yan yung reading mo, Taurus, November 16 to 22. Sana makatulong sa'yo to. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.